Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay magkakaroon tayo ng tatlong panayam na sumisentro sa iba't ibang mga paksa na may impact sa ating mga kababayan na sa loob man o labas ng ating bansang Pilipinas. So, ngayong araw, alam naman natin na magsisimula na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Senado. At kaugnay po nito ay minarapat po namin na imbitahan ang isang non-partisan Citizens Monitoring Network na binuo specifically upang masiguro na itong Senate impeachment trial dito kay Vice President Duterte ay isasagawa with transparency, fairness at fidelity sa ating konstitusyon. Hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction at kasama na po natin via Zoom ang co-convenor ng Bantay sa Senado na si Sir Carlo Flores. Sir Carlo, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Steph. Salamat sa sama sa amin ngayong hapon sa Bantay Senado. Maraming salamat din po sa pagsama niyo po dito sa aming himpilan at sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Although alam po namin na kayo po ay nakamonitor sa inaasahan na nga pong unang araw ng Senate impeachment trial kay VP Duterte, kasi maya-maya ay isasagawa na ito, magsisimula na po ito sa Senado. Pero bago po ang lahat, although nabanggit ko ng konti yung backgrounder po behind sa inyong grupo na Bantay Senado, pero siguro maaari niyo po bang i-expand kung paano at bakit po nabuo ang inyong grupo? Oo, ang Bantay Senado ay isang inisyatiba ng aming samahan na tinatawag na Team Pinas. Ang layunin kasi ng aming organisasyon ay talagang pagbuklod-buklurin ng mga Pilipino para sa mga bagay na nagdatanggol ng demokrasya at papataguyod ng mga institusyon nito. So para sa amin, isang natural na na pagtataguyod ng Bantay Senado dahil mahalaga sa karanasan o sa nagbo-blossom na democracy ng Pilipinas na may impeachment trial at mahalaga na masubaybayan at may make sure na ito ay matutuloy at mababantayan ng mga mamamayan. In fact, hindi lang ako ang nandito ang nagmo-monitor. Kasama namin ang mga taga-barangay Cruz Naligas. Nag-set up kami ngayon ng isang tambayanan ang tawag namin kung saan kasama namin ang mga mamamayan na manood ng impeachment trial ng live. Dahil kasama dito ang pagpapaliwanag kung ano ba yung mga nangyayari. At hahaluan natin ng konting mga masasayang bahagi at may konting entertainment para natututo ang taong bayan at the same time nakikiisa sila sa proseso. Bale po
speaking of that po, no, meron kayong event ngayon kung saan sama-sama po kayong manunood nitong Senate impeachment trial ngayong araw na ito. So, in general po, ano yung inaasahan po, no? Anong inyong pangkalahatang inaasahan sa magiging takbo ng unang araw ng impeachment trial kay Vice President Duterte? Sorry, naputol lang ulit. No? Ano yung, paulit po ang tanong? Sorry, naputol. It's alright po. Bali po ang aming katanungan po, Sir Carlo, is ano po ang inyong pangkalahatang inaasahan po sa magiging takbo ng unang araw ng impeachment trial na gaganapin nga po sa Senado ngayong araw? Oo, after one long year, no, higit isang taon ng pag-iintay, inaasahan ng Bantay Senado na talagang masisimulan na ang impeachment trial kung saan magpapa-akusyon at depensa at talagang mabibigyan na ng tamang direksyon na para masagot yung agam-agam ng mga Pilipino. Matutuloy ba itong trial na to? So inaasahan namin na sa wakas, after a long delay, matutuloy na sa wakas ang impeachment trial. Sa inyo pong pananaw, no, diyan sa Bantay Senado, gaano po magiging kahalaga yung opening statements ng magkabilang panig from the prosecution and the defense panel sa paghubog po ng opinyon ng ating publiko? Oo, magandang tanong yan. No? Kasi ang opening statement talaga ang magsisilbing balangkas. Paano ba susubaybayan ng taong bayan ang impeachment trial mula sa kabilang panig sa prosecution at sa depensa? Mahalaga sa amin sa Bantay Senado na malaman namin yan para mapaliwanag, no? At tugang mapalawak namin ang usapin na yan sa ating mga kababayan. So maganda na magkaroon na ng outline, magkaroon ng konting stations. Ano ba yung aasahan natin sa makabilang panig para masingil din natin sila sa dulo. Nagampan ba nila ang kanilang dapat gawin? At na-deliver ba nila ang kanilang mga promise? Given that you have mentioned po, no, yung kahalagahan nitong opening statements na ito, ano naman po yung mga pangunahin na issue, no, na inaasahan niyo pong bibigyang diin sa unang araw po ng paglilitis sa Vice Presidente? So alam naman natin, no, na tayo na may nakikinig sa balita, may agam-agam pa na baka may mga ilang mga senator judges ay maaaring i-boycott ang proseso o hindi magpakita, no? O maaaring magkaroon pa ng last minute na apela on the basis of a technicality. Inaabangan natin, no, inaasahan natin na sana matuloy ito at talagang magkaroon na ng mabigyan na ng linaw. Ano na bang gagawin natin? At I'm sure ditong opening na ito ay maraming kumbaga dahil isa itong proceeding, maraming mga introduction at mga last minute na motion na maaari pang ihabol ang magkabilang panig. So kami excited na kaming malaman. Sana malabas na yung mga ebidensya at masunod yung in-advertise na order ng impeachment court. Paano naman po ninyo susuriin yung pagiging prepared o yung kahandaan mismo ng Senado as an impeachment court sa paghawak nga po, no, nitong mga complaint against the Vice President? Dito sa Bantay Senado, inaasahan natin ang mga senador judges natin nagampan ang kanilang sinumpaang tungkulin na isang bahagi ng pagiging senador kasi ay pagiging senator judge. Ito lang kanilang sinumpaang tungkulin. So number one, pagiging impartial ba sila? Ang layunin ba nila sa proseso ay i-block ba ang paglabas ng katotohanan? Magiging may mga itatago bang bahagi na impeachment trial na alam naman natin ang taong bayan na malaman ng mga detalye tungkol sa impeachment trial. So yun lang, napakaganon lang, no? Wala pang sinasabi o hindi pumuposisyon ng Bantay Senado kung dapat ba ma-convict or ma-acquit si VP Sara. Ang sinasabi lang natin, sundin ng Senado ang kanyang sinumpaang tungkulin na ipagpatuloy with impartiality at patay sa ebidensya ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa impeachment proceedings na ito. Bukod po sa posibleng pagbo-boycott po, no, ng ilang senator judges, no, na sana hindi naman po, no, na mangyari, ay meron pa po ba kayong mga nakikita na possible challenges or hopefully wala namang ganito, yung any controversies na maaring lumitaw sa unang araw pa lamang po ng impeachment trial?
medyo unprecedented kasi yung nangyari sa Senado in the past 4 weeks, no, compared sa mga ilang nagdaang uri ng ilang nagdaang versions ng impeachment proceedings, di ba? In the last 4 weeks nagkaroon ng dalawang leadership changes, nagkaroon ng barilan sa Senado, at for the first time sa kasaysayan natin may impeachment proceeding na may isang senador na nagtatago, may dalawang nasa kustodiya ng korte. So, dahil unprecedented ito, maaari din kung talagang ang layunin ng ilang mga partido o ng mga ibang sektor na talagang maging obstructionist at hindi na bigyan ng pagkakataon na umusbong ang impeachment trial, baka magkaroon pa ng mga last minute na mga taktika na hindi natin alam na magiging cause of delay. Na sana hindi mangyari. Kaya ang Bantay Senado talaga, nakabantay kami at handa kaming mga lampag para masiguro talagang matuloy na ang impeachment trial na ito. And given that yung inyong grupo po ay nais lamang na magkaroon yung impeachment trial na ito ng transparency, fairness, and fidelity to the Constitution, ay ano po, no, ang inyong masasabi na panawagan sa ating mga senator judges, no, upang matiyak nga po ang patas at makatarungang proseso. Sinasabi namin sa Bantay Senado na hindi lang si VP Sara ang nasasakdal. Ang nasasakdal din sa pagkakataon na ito ang mga senador at ang Senado bilang institusyon. Kung gagampan nito, no, ng tama at talagang susundin nito ang kanyang mandato sangayon sa konstitusyon. Kaya ang pangatlong nakabantay dito ay ang taong bayan. So ang magsasakdal hindi lang sa Vice Presidente, ang taong bayan, kundi ang Senado din. So mahalaga dapat, no, ang panawagan lagi naman ng Bantay Senado, gawin po natin ang lahat ng gagawin natin gawin po dapat ng Senado ang kanyang dapat gawin para masiguro na magkaroon ng patas na impeachment trial. Sa tingin po, no, ng Bantay Senado, ay paano naman po, no, sa side ng ating general public, paano po ba dapat nila ihanda ang kanilang sarili sa mga impormasyon po na maaaring lumabas sa paglilitis na ito? Oo, ako magandang tanong yan. Yung unang impeachment trial ay ang President Erap Estrada, ang sabi namin sa Bantay Senado, ito ay text-powered dahil wala pa nga masyadong internet no, at talagang sa pakikipag-text lang nagkapasahan ng informasyon ng mga nanonood sa impeachment. Nung impeachment trial ni Corona, meron na tayong internet-powered. No? Ito namang impeachment trial ni VP Sara ay magiging parang social media-powered. At powered din siya ng mga Gen Zs, no? So, inaasahan natin na mga kababayan natin na may dalawang bagay. Una, may mga sektor na talagang layon lang ay guluhin ang usapan. Ilayo sa usapin ng ebidensya at ano ang dapat na sundin na proseso sang-ayon sa batas. So may ganung may mga sektor na maaring guluhin at lituin ng taong bayan. At pangalawa, ang inaasahan na sundin lang ng taong bayan at ang ebidensya at tignan nito na may objective na pananaw. Kaya ang Bantay Senado ay talagang nananatiling non-partisan at talagang magiging ang tanging bias namin dito ay ang katotohanan at ang batas. At nabanggit niyo rin po, no, yung magiging papel, no, ng inyong grupo sa paglilitis na ito ay ano pa po, no, yung inyong magiging iba pang roles, no, sa pagbabantay ng transparency sa buong proseso ng impeachment trial na ito. Ang Bantay Senado, very fortunate kami na meron tayong mga volunteer law students at volunteer lawyers, no, na nakamonitor ngayon sa kahabaan ng impeachment trial kung magkaroon ng mga technical na mga interpretasyon o mga technical na bagay. Ang layunin namin sa Bantay Senado ay gawin itong accessible sa mas nakakaraming mga Pilipino. Kaya ang pangalawang mandato namin magpaliwanag. Kaya kami ngayon nandito sa Barangay Covered Court para kapag kami break time sa Senado o may mga technical na mga aspetong madidiscuss, ay agaran din namin paliwanag sa taong bayan. So yun ang medyo napuputol tayo. Ayun, subukan lang natin ulit kay direksyon ng impeachment trial. Ayun, medyo ano lang po, no, medyo naputol lang yung audio natin na kanina, no. Pero ituloy po natin ang ating talakayan. So, ito naman po, Sir Carlo, ay paano po tinitingnan ng Bantay Senado ang
epekto nitong impeachment trial na ito against the Vice President sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng ating pamahalaan? Sir Carlo? Sorry, naputulit sa tinitignan na. Ulitin ko lamang po yung katanungan. Sige po. Sir Carlo, bale po, paano po tinitingnan ng Bantay Senado ang epekto ng impeachment trial na ito against the Vice President sa tiwala ng mga mamamayan sa mga government institution? Oo, batay sa isa sa pinakahuling survey ng Okta Research, alam naman natin na about 70% ng mga kababayan natin ay gustong-gustong matuloy ito, ang impeachment trial. At at ikalawang pangamba natin ay ang lumabas din sa nasabing survey ay 4 sa 5 Pilipino ay may agam-agam kung magiging objective ang ating mga senador. No, magiging batay ba sa ebidensya ang kanilang pagpapasya, no, at ang pagpapatuloy na to. So syempre hindi naman malayo na titignan ng taong bayan natin na kapag hindi naging maayos o hindi naging objective ang pagpapatakbo ng impeachment trial, syempre apektado din ang gobyerno as a whole, no? Tignan ng pangkaraniwang mamamayan na nahihiwalay ang... Ayun, medyo napuputol tayo. Ang tawag dito ang pagtingin ng taong bayan, no, sa pangkalahatan. Dahil pag sinabi naman ng pangkaraniwang tao, isasabi lang naman isang gobyerno lang yan, no? So kaya mahalaga na maging talagang matuloy o maging partial o magawa ng tama yung impeachment trial. Siguro ito na lamang po, Sir Carlo, bilang aming panghuling katanungan po sa inyo ay ano po ang mensahe ng Bantay Senado sa sambayan ng Pilipino habang nagsisimula ang makasaysayang proseso na ito ng impeachment? Hello? Ayun, hello po. Ayun, narinig niyo po yung tanong po namin, Sir Carlo? Ayan, narinig niyo na ako ulit? Ayun, naririnig na po Hello? namin kayo. Ayun po. Bale po, ulitin ko lamang po yung tanong, Sir Carlo. Please, pasensya na. It's alright po. No worries po. Ang panghuli na po bale namin na katanungan sa inyo is ano po ang mensahe ng Bantay Senado sa sambayan ng Pilipino habang nagsisimula na nga po itong makasaysayang proseso ng impeachment? Lagi pinapaalala ng Bantay Senado na ang taong bayan ay kalahok sa impeachment trial na ito. Hindi lang to ang impeachment hindi lang sa pagitan ng Vice Presidente at ng kanyang mga prosecutor at ng Senado. Ang taong bayan ay dapat bahagi sa proseso nito dahil ito ay pagpapanagot at isang proseso kung saan ang demokrasya natin ay sinusubok. Kaya mahalagang maging bahagi ang taong bayan at ang responsibilidad natin bilang mga Pilipino ay talagang makinig at magmatsyag at huwag maniwala sa mga fake news at makinig lamang at sumunod lamang sa mga bagay na makatotohanan. And with that po, maraming salamat po, Sir Carlo, sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. And of course, tulad po ninyo ay patuloy din po nga nakaantabay ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga kaganapan sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa ulitin po and God bless po. Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang co-convenor ng Bantay Senado. Walang iba kundi si Sir Carlo Flores. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
This is a public service announcement From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at sa puntong ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga naging bahagi ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada nitong nagdaang linggo. Dahil sa gitna po ng lumalalim na ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Canada, inaasahang matatapos na po ngayong taon ang negosasyon para sa isang mahalagang Free Trade Agreement o FTA. Layon nitong palakasin ang kalakalan, palawakin ang pamuhunan at gawing mas matatag ang supply chains ng dalawang bansa. Ngunit kasabay ng mga opportunities na ito ay meron ding mga kinakaharap din na challenges, lalo na sa lokal na industriya, manggagawa at maliliit na negosyo. Upang masuri ang kabuuang epekto nito sa ating ekonomiya ay makakasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon via phone patch ang ating economist na si Professor Astro Del Castillo. Sir Astro, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay makasama namin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. So, Sir Astro, sa konteksto ng global economic uncertainty at maging ng technological shifts, gaano kahalaga ang timing ng Philippines-Canada Free Trade Agreement o FTA para sa Pilipinas? Yes, Steph, napaka-importante ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan natin sa mga iba't ibang gobyerno, iba't ibang bansa para naman makaakit ng investments. May crisis man o wala, ito ay napakahalaga para makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Itong recent na visit ng ating gobyerno, ng presidente sa Canada ay malaking tulong yan. Mapapalakas ang mga iba't ibang sektor na makakatulong sa hindi lang sa ekonomiya natin pati sa ekonomiya ng Canada. Sa kabuuan po, Sir Astro, ano po kaya ang masasabi na pinakamalaking oportunidad at pinakamalaking panganib na dadala kumbaga pros and cons nitong FTA na to sa pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa? Well, Steph, alam mo, itong agreement na to makakadagdag talaga ng oportunidad to both countries. Eventually, it will also help generate more jobs and employment between countries. Yung focus sa energy and natural resources, labor and migration, tourism, exchange, cultural exchange, defense, ito yung mga mahalagang sektor ng ating ekonomiya na makakatulong agad sa pag-unlad natin. Lalo na kung aayusin ng gobyerno ang ating bureaucracia, nagtrabaho ang ating presidente, sana naman yung mga cabinet secretary, tutukan ng bureaucracia. Isa sa mga reklamo ng ating mga investors ay bureaucracy, ease of doing business. So kailangan ma-address to para maging reality itong agreement na ito, itong mga potential na malalaking investment ay dapat ayusin yun. Pangalawa, kailangan din tutukan natin ma-solve ang problema sa power and energy. Pag ang power and energy natin ay put into question, medyo mahirapan na maging reality yung investments na yan, around $2 billion plus. So
sana ma-address to ng gobyerno, maayos ng Department of Energy, no? Ito rin ang hinihiling naman namin sa private sector, sa academe noon pa. It's about time na seryosong matutukan, no? Tutukan ng ekonomiya rather than politika. Mapunta naman po tayo sa trade targets, Sir Astro. Dahil binanggit po ang layunin na mapalago ng triple ang bilateral trade pagsapit po ng taong 2035. Gaano po ito ka-realistic at ano-anong kondisyon ang kailangang matupad upang makamit po itong mga figures na ito? Yes, tingin naman natin kakayanin niya, no? Basta talaga nakafocus lang kung paano iayos, no? Ang ating bansa, no? Sa pag-aakit ng investment. Napakayaman ng ating bansa, kaya sila ay nakikipag-partner rin sa atin sa kadahilanan na madami talaga tayong resource dito eh. Hindi lang natural resources, but also human resources, no? Talagang naaakit sila. Ang kailangan lang natin na ayusin ay talagang yung nabanggit natin kanina, yung bureaucracy, yung ease of doing business. Yan yung mga talagang naging obstacle during the past few years, no? Lalo na nung nagkaroon ng crisis, lalo na yung issue ng doon sa ghost projects, no? Sana maiayos natin sistema. Pag napabilis natin, ayos natin to ng tama, no? Tingin natin yung mga targets na yan, even beyond 2030, no? 2035, we will really benefit, no? But again, the devil is in the details, no? So sana talaga tutukan. Kami naman sa business, sa academy, may willing partner naman ng gobyerno, no? Para may ayos itong mga ito. Sa kasalukuyang datos naman po na 3.4 billion US dollars pagdating sa goods at 3.2 billion US dollars sa services naman po, Sir Astro. Ano po ang sinasabi naman ito tungkol sa structure ng ugnayang pang-ekonomiya between the Philippines and Canada? Well, again, it will enhance the already existing relationship, no? Business relationship. It's just targeted lang sa mga specific industries na nabanggit natin kanina. Definitely, yung multiplier effect na to sa ekonomiya ay maganda, no? Dadagdag ng trabaho, dadagdag ng kita sa ating mga kababayan. Again, kailangan lang may ayos natin ang sama, no? Sa kadahilan ng investment na ito ay talaga makakatulong sa pagbilis ng pagunlad ng ating ekonomiya. Ito naman po siguro, no, when it comes to negotiations and strategic positions po, no, Sir Astro, paano po makakaapekto, no, yung sabayang negosasyon ng bilateral FTA at ASEAN-Canada FTA sa bargaining power ng Pilipinas? Meron po bang panganib na mabawasan ang benepisyo nito? Hindi naman natin nakikita na dapat maging sagabal yan. Of course, may mga konting conflicts yan. But somehow, yung ating trade representatives, pati ang BFA natin, ay I'm sure masusunod yan. No? Katulad ng mga nangyayaring experience natin na nakaraan na nagkaroon ng conflict between some bilateral agreements and ASEAN so-called agreement. No? So, I think malalampas naman yan. It will not be, it will only be a minor headache. It's more of mga tariffs and competitive advantage yung mga pag-uusapan dyan. But again, we have the experience to overcome it. Pero po, Sir Astro, meron po bang possibility naman na mas lumaki yung trade deficit ng Pilipinas sa Canada kapag naisakatuparan itong FTA na ito? At paano po maiiwasan yung ganitong klaseng scenario? Well, it's possible. It's usually possible. However, kailangan talaga natin palakasin ang ating export industry, no? Maalalayan ng gobyerno, mapasigla ang pribadong sektor para naman mas madami rin tayo na ipapadala sa Canada at sa ibang partners natin, no? Foreign partners natin. Para naman malimitahan itong so-called deficit na ito, no? Mas maganda talaga, mas marami tayong kinikita na dolyares kaysa sa kanila, no? Para naman mas mapalakas ang ating ekonomiya.
Sa pagpasok naman po ng mas maraming Canadian investments sa mining at energy, paano naman po kaya matitiyak ang balanse sa pagitan ng pag-unlad ng ating ekonomiya at environmental sustainability po, Sir Astro? Steph, ang Canada isa sa pinaka maganda ang talagang pamamalakad in terms of governance, hindi lang sa gobyerno but also sa business. I think they will respect the laws of the land. They are they are environmental, no? Kung makita mo ang kanilang bansa, napakalaki and yet very effective at sustain ang kanilang power and energy resources. Yun ang matututunan natin sa kanila, technical capability and also somehow some financial assistance and investment dito sa ating bansa. So kung maging reality to, talagang magandang positibong epekto na to sa power and energy industry natin. Posibleng mas magmura pa, hindi lang yun, mas madaming available pa na resource sa ating bansa. And we know naman po na malaki talaga yung nagiging papel nitong IT BPM sector, lalo na sa mga tinatawag po na AI hubs at upscaling. Handa na ba ang Pilipinas sa ganitong digital transformation? Pero sa tingin natin, hindi pa. No? Kailangan talagang palakasin pa rin natin yung ating supply ng kuryente. No? And mas maganda, mas maging competitive yung presyo natin. As of now, nakaka-experience pa rin tayo ng mga alert notices, no? Sa Visayas and Mindanao. No? Sometimes dito rin sa Luzon. So ang AI, pati ang digital industry, alam mo, napakalakas sa kuryente. Kaya kailangan talaga seryoso at mabilis na umaksyon ng ating gobyerno para ma-address to, no? Kailangan talaga natin ng mga base load sa energy, no? Na mapalakas para may regular na talagang siguradong supply na kuryente para sa ating Ayun, naputol tayo naputol yung ating linya ng komunikasyon dito kay Sir Astro Del Castillo. Ayan, babangan lang natin. Ayun, naputol lang tayo. Ayun, hopefully, Sir Astro, naputol lang tayo. Go ahead po. Naputol, yes. Oo. So, kailangan natin palakasin ang ating base load, no? Yung ating mga sources ng regular na kuryente, Steph, no? Para maakit natin talaga itong mga nagbi-business ng AI at ng mga anything related sa digital, no? Maganda sana talaga 'yan. Itong bansa natin ay talagang tingin natin ay hindi lang magbenepisyo but andyan yung kakayahan natin na talagang ma-accommodate yung kanilang investments, no? However, yun lang talaga kailangan na palakasin natin at mabilis sana, no? Mapalakas natin ang ating power and energy. Mapunta lamang po tayo dito naman sa supply chains at economic resilience kasi meron pong emphasis dito sa resilient supply chains at paglaban po sa economic coercion. So paano po ito maisasalin sa konkretong benepisyo para po sa Pilipinas? Well, yes. Oo. Yung resiliency programs na yan ay very important, no? Lalo na lagi tayong tinatamaan ng natural and man-made crisis, no? Yung natural crisis, alam niyo na, yung climate change, talagang every year, no? Not only once a year but several times a year talagang tinatamaan tayo. Itong mga resilient programs na to, nakaakibat naman dyan talaga yung ma-ensure natin yung logistics and yung supply chain issues, no? Is very vital to any country, no? Mas maganda sana pinuproduce natin dito, no? However, we should also be aware that yung ibang bansa ay talagang kinakalat rin nila yung sources ng kanilang mga supplies, no? Hindi lang sa ekonomiya but also dun sa mga resiliency programs nila, no? Tayo ay very ripe for a candidate, no? Na mag-host ng mga programa dito, no? Na part ng value-added chain or the supply chain
and lalo na related sa mga resiliency projects, no. Hopefully we can tackle them all, no. We can really accommodate all of their investments, no. But again, we must prepare. Pagdating naman po sa labor at human capital naman po, Sir Astro, ano po kaya ang posibleng epekto ng FTA between the Philippines and Canada sa ating labor market, lalong-lalo na pagdating po sa sahod, kalidad ng trabaho at maging sa skills mismatch? Well, yung labor, yes, oo. I'm sorry, Steph, yung labor and anong isa pang nabanggit mo? Labor and human capital po, no? Ulitin. Okay. Yes. The labor and human capital, no? Well, every time na nagkakaroon tayo ng agreement sa isang bansa, halos na tatakal rin yan. In terms of the Canada, meron silang pangangailangan at na skills na nakulang pa rin sila dahil alam mo naman tayo, talagang 100 million plus ang population natin, napakabata, kayang-kaya natin supplyan ang kanilang pangangailangan. Yung populasyon nila ay kulang sa mga eksperto sa medical and hospital care, no? Sa ibang pang mga special skills, no? Ito ay kayang-kaya nating supplyan. Lalo na ang kanilang populasyon ay medyo nagkakaedad na, no? Or tumatanda na. Mas kailangan talaga nila ng focus sa medical and healthcare. So, yun lang. Ang problema lang sa atin ay unti-unting na uubos yung mga magagaling natin, lalo na sa medisina, no? Na sana talaga ma-manage ng maayos ng ating gobyerno, no? Kailangan mag-produce na tayo ng mga papalit sa kanila, lalo na doon sa mga industriya na nawawala sa atin, sa medical, sa engineering, no? Sa architecture, no? Even sa agriculture. Ang alam natin kahit sa agriculture ay nare-recruit na rin ang ating mga kababayan, no? But in terms of relationship between Canada and the Philippines, I think more of the medical care. But nonetheless, we really need to prepare doon sa inevitable, no? Na pag may oportunidad na makikita ang ating mga kababayan, whether Canada or ibang bansa, ay dapat talaga ay mapalakas pa rin natin ang human resource dito, no? Lalo na tungkol sa medisina at engineering na mga talaga naapektuhan sa ngayon. Siguro ito na lamang po, Sir Astro, bago po kayo pakawalan dito sa ating interview, sa layuning maging innovation-driven economy po, no, itong ating bansa. Ano pong structural reforms ang kailangang gawin upang tunay na makinabang po tayo dito sa FTA between the Philippines and Canada? Well, yes. Kailangan talagang tuloy-tuloy ang ating koordinasyon sa kanilang sa kanilang respective institutions, no? Kailangan mas mag-focus sana muna sa power and energy para mas mag-benepisyo ang parehong bansa, no? Katulad nga ng nasabi ko sa iyo, kung hindi natin mapalakas to, ay mahirapan mag-invest talaga ng mabilis at madami ang mga Canadian investors, no, sa kadahilanan na napakanipis ng ating supply ng kuryente, no, at medyo mahal. Kung ito ay matutukan ng parehong bansa, ay talagang mas mapapalakas natin yung ibang oportunidad na pinag-usapan natin, no? Lalo na sa turismo, no? Sa cultural exchange, sa defense, no, na pag-usapan. Sana po yan ang mga structural reforms na kailangan, focus on power and energy, focus on education, no, para mas mapalakas yung ating ugnayan sa labor and migration, no, na eventually makakatulong dun sa so-called FTA or free trade agreement sa Canada. And with that po, maraming salamat po, Sir Astro, for giving us a time na makasama po namin kayo dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
Steph, maraming salamat. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang ating bisita na economist, walang iba kundi si Professor Astro Del Castillo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Nagbabalik pong muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na tayo sa ating ikatlong panayam sa ating edisyon ngayong araw dahil sa gitna naman ng lumalawak na usapin hinggil sa kaligtasan sa cyberspace ay ating tatalakayin sa panayam na ito ang kontrobersiya sa online game na Gorblox na iniugnay po tulad ng ating mga nababalitaan itong mga nakaraang linggo ay naiugnay dun sa school shooting sa Tacloban City at ang posibleng permanenteng pagbabawal sa online game na ito dito sa Pilipinas. At upang ating mahimay-himay ang naturang topic na ito, ang paksang ito ay makakasama natin ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Assistant Secretary Alvin Navarro. Asek Navarro, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Asek, hello po. Ayun, tatawagan natin na ulit si Asek Navarro para mabalikan itong paksang ito dahil importante din ito para rin sa kaalaman, no? Especially ng ating mga magulang dyan na maaring may concerns patungkol sa... Ayun, nandyan na si Asek Navarro. Asek Navarro, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po sa inyo, Mrs. Steph, and sa inyo pong napakaraming tagapakinig. Maraming salamat po, Asek, for joining us dito sa programa. Unang-una po sa lahat, ano po ang kasalukuyang batayan ng CICC sa pagsasaalang-alang, no? Na maaring gawing permanente na nga itong pagbabawal sa larong Gorbox at ano-ano pong partikular na panganib po ang nakita niyo po dito? Ang isinasaalang-alang po natin doon sa ban ng Gorbox ay yun pong willingness nitong game app na palakasin po yung age verification. Kasi ito pong larong ito ay pangmatanda na. Kaya ang mga tema po nito marahas at madugo. Kahit na sino po, halimbawa 9 to 11 years old, pag sinabi niya, in-input niya doon sa portal na 18 years old siya, makakapasok na siya. Gayon din po, yung parental control, mahina po Hindi friendly sa mga magulang. Kapag itong mga ito po ay nananatiling ganyan, meron pong batayan talaga na pigilin yung paglaganap pa ng pag-download ng Gorbox. Ang panganib po nito, syempre nakita naman natin na pakinggan naman natin yung mga testimonya ng nasa law enforcement at mga eksperto nung nakaraang hearing sa Senado. Ang mga ganito pong mararahas na laro sa online, bagamat hindi po ito yung nag-iisang dahilan, kasi marami rin pong factor, nakakapag-contribute po para yung bata ay magamit o mahikayat po doon sa mga mararahas na krimen. Asek, gaano po kaya kalaki, no? Kasi 'di ba po tumanggi itong game
game developer na nasa likod po nitong Gorebox dun sa investigasyon ng Senado na in relation po no sa possible impact nitong Gorebox no sa ating mga kabataan, particularly no when it comes doon sa Tacloban school shooting. Siguro po kung yung tanong ninyo, malaki ba yung epekto nung hindi pagdalo Yes nung pinatawan man lang ng Gorebox, di ba doon sa Senate hearing? Ako ho sa pananaw ko po, ang talaga pong naging dahilan yung mga features po ng game app nila na hindi nagkaroon ng remedial action sa bahagi nila, di ba? Kasi tiyak po ako, kahit na wala sila doon at agaran silang nagpatupad ng mga measures para po ma-improve yung tinatawag na age gating o pagtiyak na tamang mga nasa tamang edad lamang ang makaka-access ng laro, hindi naman ho tayo magre-resort doon sa pakikipag-ugnayan na mapigil ang pagda-download ng game app po sa Google Play Store ng Gorebox. Samantala, ASEC, ano-ano po ba yung uri ng safety measures na inaasahan po talaga natin from game developers at bakit mahalaga ang mga ito sa konteksto po ng cybercrime at public safety? Katulad nung nabanggit ko kanina, mahalaga yung age verification. Bakit? Kasi mapipigilan nito na ma-exploit yung mga murang kaisipan ng bata na naliligaw o naaakit, di ba, doon sa mga laro na yun. Kasi nagagamit sila at nahihikayat doon sa maling gawa o paggawa ng krimen. Ang ikalawang binigyan din na natin ay yung parental control. Bakit? Kasi ito yung magbibigay ng oportunidad sa magulang. Tandaan natin na sa dulo, magulang pa rin ang kasama ng bata sa mas mahabang panahon niya na pamamalagi sa bahay. Magagabayan nung magulang yung kanyang anak at maiiwas agad dun sa mga kriminal na elemento, mga predator, groomer, yung kanilang mga anak. Ito naman po, no, ASEC, ano po ang proseso na isinasagawa po ng CICC sa pakipag-ugnayan po sa mga dayuhang developer o kumpanya kapag meron pong mga ganitong uri ng issue at ano ang maaring kahinatnan kung patuloy pa rin pong hindi makikipagtulungan itong mga game developers na ito tulad nung sa case nga po nitong Gorebox? Yun. Maganda't na itanong mo yan. Kasi baka nagkakaroon ng isipan ang publiko na masyadong mabigat ang kamay, di ba, ng pamahalaan na agaran ibaban itong mga ganitong app. Sumusunod po tayo sa proseso na rin nitong mga app. Halimbawa po, pag meron tayong napuna o napansin na ganitong mga uri ng laro at naiugnay nga, halimbawa, sa mga mararahas na krimen, nagpa-file tayo ng complaint doon mismo sa kanilang game portal. Pagkatapos niyan, nag-i-email din tayo sa kanila formally. At nakikipag-ugnayan din tayo doon sa mga app distribution platform na nagke-carry ng ganitong mga app para gumawa ng hakbang. Malinaw, pinadadaan natin sa tamang proseso. Katulad ng pangyayari dito sa Gorebox, yung DICT po na siya naming mother agency, sumulat sa kanila. Pero nakalulungkot, walang sagot. Ngayon, in-escalate natin, kasama po ang DICT, kinausap po natin ng masinsinan yung Google. And to their credit naman po, bagamat it took some time, tinanggal na nila yung Gorebox dun sa kanilang platform. Kung sakali man po, no, ASEC, na ipatupad yung permanent ban, kung sakasakali lang po, paano po ito ipatutupad sa online platforms at app stores? At ano po yung hamon na inyong inaasahan when it comes to enforcement? Okay po. Lilinawin ko ulit ang CICC po at ang gobyerno hindi naman kalaban ng mga online games at mga platform. Kasama po nila kami
doon sa kanilang hangarin, napag-usayin pa nila yung kanilang produkto at offering sa publiko. Pero tukulin naman natin na pangalagaan yung kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na sa sitwasyon na to, yung kaligtasan online ng mga bata. Yung pagpapatupad po ng ban sa pamamagitan ng app distribution platforms, ito po yung yun pong app distribution platforms ang nasa pinakamainam na posisyon na para hindi ma-download o ma-access ang mga harmful online apps na ito. Ang hamon po sa ating mga tagapagpatupad ng batas, patungkol doon sa jurisdiction. Kasi ang naging sitwasyon dito, yung developer taga ibang bansa, yung Play Store o yung app distribution service nasa ibang bansa. Yun din kanilang mga kinatawan, wala sa Pilipinas. Imaginein mo yung nightmare at yung difficulty ng coordination. Kaya ang isinusulong natin dito ay magkaroon ng batas o regulasyon na magtatakda sa mga platform na magtalaga ng representative nila na taga rito sa ating bansa. Kasi sa dulo, yung ating mga kababayan ang apektado, di ba? Kung sakaling magkaroon ng butas, halimbawa ang mga platforms na ito na lumilikha ng harm sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan. Kaya magsusulong kami ng batas o regulasyon sa direksyon na yan. Ito naman po siguro, no, ASEC, sa mas malawak po na perspektibo, paano po nakikita ng CICC ang papel po ng international cooperation sa pagtugon sa mga cyber-related issues tulad dito, lalo na kapag ang developer ay nakabase po sa ibang bansa? Okay. Napaka-digitalized na ng lipunan ngayon, interconnected lahat through online. So, kung ganyan ang sitwasyon, maaring ang isang content mula sa isang bansa ay makalikha ng peligro at harm sa isang bansa, katulad ng pangyayaring ito. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at doon sa mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa, itong mga network na nagtataguyod ng nihilismo, katulad nung iniuugnay dito sa Tacloban incident, ito naman ay ipinapaalam ito nung mga law enforcement din sa ibang bansa. Kaya nagkakaroon din tayo ng kaalaman ukol sa mga threats din na nagmula sa kanila at ano yung mga hakbang na ginawa nila. Siguro ito na lamang po, ASEC, bago ko po kayo pakawalan dito sa interview na ito. Ano po ang inyong mensahe sa mga magulang at kabataan kaugnay ng responsableng paggamit, no, o paglalaro ng online games, lalo na yung mga may sensitibo o marahas na content tulad na lamang po ng nangyari dito sa Gorebox? Ganito po, dahil yung mga online apps po ay nakalulungkot, ginagamit na channel din ng mga masasamang elemento para makapag-recruit o makapang-impluwensya. Yung mga magulang po, tiyakin natin na nananatiling bukas yung komunikasyon sa mga anak. Siyempre, mahalaga po, malaman natin, di ba, ano ba yung mga platform na ginagamit ng ating mga anak? Tapos unawain natin ano yung mga settings para sa privacy at pag-report kung halimbawang may mga violation. At pinakamahalaga po, bantayan yung senyales ng pagbabago ng asal ng mga bata. Kasi marami na ring pag-aaral na ang mga sintomas, halimbawa, ng ganitong sitwasyon, kapag masyado nang naging secretive yung anak, sobrang tagal ng panahon na ginagamit niya sa online,
Yun po. Para ano, at ito pa po, kung magtapat halimbawa, di ba yung anak, kasi kadalasan step, hinihingan ng mga compromising videos itong mga bata eh. Kaya nako-coerce sila, napipilitan na minsan eh. Kapag nagtapat yung anak, dapat ang tugon ng magulang may pangunawa, yung hindi parusa, hindi naninisi. Kasi yun yung kinakatakot ng bata eh, hindi nalalapit sa magulang, di ba? Kasi baka ang unang reaksyon eh, parusahan o makatikim ng mabigat na salita. Iwasan natin yon. Para sa mga bata naman, tandaan natin na yung mga tao na nagsasabing kaibigan, pero humihingi ng mga kompromisong larawan, hindi tunay na kaibigan yan. Tapos, ang pamamaraan nitong mga groomer, predator, step kasi, kakausapin ng isang bata doon sa app, doon sa games, di ba? Game app. Tapos dadalhin na sila sa isang private conversation na silang dalawa lang. Yun yung mga senyales na may ibang layon itong mga kausap nila. So, maging mapagmasid tayo, tulungan din natin yung sa mga kabataan din, kung may nakikita kayo na ganyang mga kaibigan, iparating ninyo agad sa mga kinauukulan. And with that po, maraming salamat po, Asak Navarro, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Basta po Ang Pilipinas Ngayon, Mrs. Step, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig din. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Assistant Secretary Alvin M. Navarro. Tayo dediretso na sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Halos 60 pamilya sa Nueva Vizcaya at Isabela matagumpay na nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Binigbig ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 dagitingan nga ni 60 a benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4Ps iti Nueva Vizcaya ken Isabela kalpasan na maragpat ti self-sufficient level iti panagbiagda. Iti naangay a seremonya iti Bayumbong Nueva Vizcaya 20 a pamilya ti nabigbig iti pamadayaw na panagradwa na Pantawid Pamilya 2026 nga insayangkat ti Municipal Action Team ti Bayumbong Kabayatan at 30 ket 6 iti syudad ti Kawayan iti Isabela. Dagiti na isayangkat a graduation ceremonies ket kas panagyaman ken panangbigbig iti panagtulnogda dagiti benepisyaryo kadagiti akumda kabayatan ti kaadada iti programa ket nagserbi pa yan daytoy a ceremonial turnover kadagiti benepisyaryo manipud iti programa ket ita maiyawat dan iti LGU para iti agtultuloy a panang tarabay kadakwada kabayatan iti panagraduarda iti 4Ps. Iti Bayumbong nakaawat pa dagiti naggraduar ti livelihood cash assistance manipud iti LGU tapno matulungan da ang mapagtalinaed dagiti naragpat da. Iti pasutmet ti Kawayan City nangyawat ti LGU ti financial assistance nga agata 3,000 pesos iti tunggal graduating household kas pasut ti post-service intervention da. Manipud Tuguegarao City dahiti na April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, 4 na lalawigan sa Cordillera, benepisyaryo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
Agtultuloy iti panangibunong iti Department of Agriculture Cordillera iti Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program. Partikular kadagiti mandalon nga agmulmula iti pagay ken mais. May basar ti kodyan nga datos iti naso nga ahensya na kompleton iti distribusyon iti probinsya ti Apayao, Benguet, Kalinga ken Mountain Province. Manariman mo iti panakakumpleto na sa Ifugao ken Abra. May palagi padumanon iti sangagasot 73,000 siyang nga gasot 74 nga rice ken corn farmers iti punturya nga agnumar iti naso nga tulong pinansyal iti entero nga resyon Cordillera. May basar iti nakarehistro iti registration system for basic sector in agriculture. Manipod tinaso nga bilang ket 20 ket 6,000 iti target sa Jay Abra, 20,000 iti Apayao, 9,000 kan 5 gasot iti Benguet, 32,000 iti Ifugao, 40 ket 8,000 iti Kalinga ken Mountain Province nga dan iti target nga 37,000 manipod na yuswat iti programa di bulan tibayo ginkana June 21, 2026 ket dumanonan iti 87,000 upat nga gasot 50 ket 6 iti aktual nga naserbyan agdagop 2 gasot ken 3.3 milyon nga pesos nga pondo iti naibunong. Manamnamamat ang makompleton iti distribusyon ijay probinsya ti Abra ken kadagiti daduma pay nga ili iti Ifugao iti masungad alawas. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang VIRAC. Seguridad sa mga tourist spots sa Catanduanes, pinalalakas pa ng Catanduanes Provincial Police Office o CAT-PPO. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Paramientras na pig-activate kan Catanduanes Police Provincial Office sa panginganot ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena ang Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection o TOPCOP unit nganing labing mapakusog ang seguridad kan mga lokal asindayuhang turistang nagbibisita sa probinsya. Direktang nasa irarom kan operational control kan Provincial Command and TOPCOP unit nganing tulos na matugunan ang mga pangangaipo sa seguridad sa mga primerong destinasyon kan mga turista. Obheto kan nasambitan ng unit na syertuhon ang seguridad kan mga nagbibisita sa Catanduanes kasabay kang padagos na paglago kang probinsya kumusaro sa mga mayor na destinasyon kan turismo sa Bicol Region. Biglalauman man na mas kanap na magiging aktibo ang TOPCOP unit sa mga masunod na aldaw nganing magkaigwanin mas permanenteng presensya ang kapulisan sa mga mayor na tourist destination sa bilog na probinsya. Gikan sa RP VIRAC, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mahigit 500 residente sa Cebu City nakabenepisyo sa loan program ng lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Mukabat sa 514 ka mga individual ang nakabenepisyo sa loan program sa Dakbayan sa Sugbo aron matabangan sila sa ilang panginabuhian. Pinaagi sa Self-Employment Assistance Program sa Department of Social Welfare and Services, mahimo nga makaloan og 5,000 pesos ang mga first-time borrowers ug 10,000 pesos alang sa mga nakabayad na sa ilang unang nga loan aron magamit isip start-up capital sa ilang negosyo o panginabuhian. Matod ni DSWS Head Portia Basmayor, walay interest ang maong loan program. Apan gikinahanglan nga mabayaran kini sa borrowers sulod sa gitakda nga panahon aron nga daghan pa sab nga mga residente ang mahimo nga makabenepisyo. Mahimo sab nga ma-recommend sa DSWS nga tuna sa livelihood program sa DSWD ang kwalipikado nga residente. Gipasabot sab ni Basmayor nga sa dili pa mahatag ang maong financial assistance, ipaubos usa sa skills training seminar sa Department of Manpower Development and Placement ang mga benepisyaryo aron magamit nila sa pagpalungtad sa ilang panginabuhian. Dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 4,800
800 mga social pensioner ng DSWD Field Office 6 sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo nakatanggap ng stipend para sa second quarter ng taong ito. Narito si Marian Grace Aranieta para sa balita. Nagbaton sang stipend ang 4,865 ka indigent senior citizen nga mga social pensioner gikan sa munisipalidad sang Santa Barbara, Iloilo, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbaton ang mga social pensioner gikan sa 60 ka barangay sang Santa Barbara sang tig 3,000 pesos para sa ikaduha nga quarter sang 2026 sa idalom sang social pension o consokpen program sang ahensya. Naglabot sa kabug-usan nga masobra sa 14.5 million pesos ang ginpanagtag sa mga benepisyaryo. Ginpangunahan sa Municipal Social Welfare and Development Office kag SOCPEN staff ang distribusyon sang stipend. Ang SOCPEN program nagatuloy nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakiton o disabled nga wala sang pensyon o permanente nga source of income, kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila minata. Kada bulan nagabaton sang tig 1,000 pesos o 3,000 pesos kada quarter ang mga social pensioners sa idalom sang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Aranieta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga apektadong pamilya ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province, umabot na sa mahigit 105,000. Recovery at rehabilitasyon patuloy na pinaiigting. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Kapina sa 105,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province base kini sa pinakabagong situation report nga gisubmeter sa Provincial Incident Management Team kon IMT kaniadtong Hulyo 1 ning tuiga. Sa kinatibukan 105,925 ka pamilya ang naapektuhan samtang 3,940 ka pamilya ang nagpabiling nagpuyo sa mga evacuation center. Na record usab ang 43 ka namatay, 262 ka angol ug 7 ka mga tawo ang nagpabiling missing. Gipadayon sa IMT ug sa mga kaubang ahensya ang pagpalig-on sa mga lakang alang sa recovery ug rehabilitation. Sumala kang Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao, gimanduan na niini ang tanang hingtungdan nga ahensya nga paspasan ang paghatag og relief assistance, emergency shelter, medical ug psychosocial support ug ang komprehensibong damage assessment aron nga mapadali ang pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Dadakoy naman natin ng Butuan, digital connectivity ibinahagi sa Puting Bato IP Community. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Mga information technology equipment na batunan sa komunidad nga Indigenous Peoples sakop sa Puting Bato Manubo Mamanwa Indigenous Peoples Organization. Ang maong mga IT equipment donasyon sa PLDT Employees Credit Cooperative Incorporated sa tinguha nga moarang ug molambo ang kahimtang sa mga IPs nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged communities. Kabahin kini sa inisyatiba sa City Peace and Order Council sa kagamhanang lokal sa Cabadbaran City, Agusan del Norte, pinanguluhan ni City Mayor Judy Amante sa pakikolaborasyon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Caraga Regional Office. Kinsa mo ay may pasilitar sa ceremonial turnover sa nagkaniyang gamit sa information technology sama na lamang sa television set, desktop computer, printer ug ink, sound system uban ang duha ka mga microphones, upat ka rim sa bond paper ug duna pay smart Wi-Fi unit. Gilantaw nga pinaagi sa gidonar nga mga gamit kahatag ag kapas ang mga IP subay sa Executive Order No. 70 o ang Whole of Nation approach sa paningkamot nga masustini ang kalinaw ug tinguha sa gobyernong lokal ilawom sa tema serbisyong tinuoray, serbisyong walay pili aron usab matarong ang ilang community development initiatives padulong sa pag-uswag sa komunidad sa mga IPs. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy na natin ang Marawi, mga aktibidad na nagtatampok sa kultura at tradisyong Maranao, tatampok sa isang buwang pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Sur. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay. Ikakarang timbrang mga papakaradi na kapambantiyan nun sumang ula-ula agugan at mga branaw si Consuelo de Saulan aslas na ko ikanumpulag upit ulagon abitu sa araw ng Lanao del Sur abitual sa papakaradi ng Sarimanok. Dinan official si Wakia Punirun adirpan timbrang sektor o di na pagtao padanan ko gupan nagsuporta si ko celebration padisang kutua papakaradian so akam betalo sa kambol sa mabubay salida pendun ko Lanao Lane sa 2026 lagi ito mambuso culinary competition kilero so pimbarang kapanindian umbrano siko kalakay ko kalilimbol na piyakin kay Governor Mamital Alontuad Jr. agyan kaya tinaslaslan na kanabu ba kapapakaradian kapalulis so kapresirba ko gana to mga mranaw agum bitan at kugupan na pamangsalano si sangkay papakaradian na plumpan so kayang bubal sa Darpa o uman munisipyo sa Lanao del Sur ay paparadon so uman ikalalaman na pasad dagangan o di na padulugto o indiran kibaga ko agupan na kisalano. Anong panafanran kambatalo at mga pagdalo mga lalagod ko pimbarang kategory. Kaya mo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo at didiretso sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Lumampas sa target ng koleksyon para sa Hunyo ang Bureau of Customs o BOC sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakakolekta ang BOC ng 86.073 billion pesos noong Hunyo, mas mataas ng 2.853 billion pesos sa target na 83.2 o 22 billion pesos. Dahil dito umabot sa 491.748 billion ang kabuang koleksyon ng BOC mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon na lumampas ng 11.478 billion pesos sa target para sa unang kalahati ng taon. Mas mataas din ito ng 7.2% kumpara sa 448 o 458.771 billion na koleksyon sa kaparehong panahon nung nakalipas na taon. Ayon sa BOC, nagambag sa malakas na koleksyon ang 17 collection districts. Mas pinalakas na customs enforcement, trade facilitation, compliance measures at modernisasyon ng mga sistema at proseso. Nagdagdag din ng 2.283 billion pesos sa revenue generation ang Post-Clearance Audit Group sa pamamagitan ng Post-Clearance Audit Operations. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang revenue collection para sa development agenda ng bansa, target ng BOC na maabot ang 1 trilyong pisong koleksyon ngayong 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba sa 10 piso mula 15 piso ang InstaPay bank transfer fee ng GCash simula Hulyo habang nananatiling 5,000 piso ang cap kada transaksyon. Libre pa rin ang unang 500 piso GCash to GCash transfers bago maningil ng 5 piso sa heavy users. Kasunod ito ng bagong regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para tiyaking tugma ang fees sa aktual na gastos. Ang Maya naman ay nagbaba rin ng InstaPay fee sa 10 piso habang libre pa rin ang P2P at PesoNet transfers.
Mas agresibo ang tradisyonal na bangko. Bank of the Philippine Islands o BPI nag-zero fee para sa InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1. Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC nag-waive ng outward fee sa Pulse app para sa unang 30 InstaPay transfers habang ibinaba ng Land Bank sa 8 piso ang InstaPay fee. Ang Sabayang Bawas Singil ay tugon sa BSP Circular 1238 na nagkaroon ng bisa noong Hulyo 4 na nagtatakda na ang fees ay dapat tumugma sa aktual na switch cost ng mga network tulad ng BancNet. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., positibo ang regulator sa pagbaba ng fees at umaasang mas maraming institusyon ang susunod. Gate niya, mas mababang entry fee, kung maaari ay zero, ay makabubuti sa mas malawak na paggamit ng digital payments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-6 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 42 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 57 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 6 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 2 sentimo. Nasa 70 piso at 28 sentimo ang euro, 43 piso at 27 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 36 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik ensayo agad si Filipina tennis star Alex Ayala sa Aorangi practice courts nitong linggo, halos isang araw matapos ang malaking panalo niya laban sa defending champion na si Iga Swiatek sa Wimbledon. Nakatuon ang session sa recovery at paghahanda para sa 4th round match niya kontra kay Jasmine Paolini. Sinabi ng kanyang coach na si Johan Bosch na nananatiling matalas ang ball striking ni Ayala at sinunod nila ang regular na routine, 1 oras sa court, fitness, stretching at physio para mapanatili ang momentum. Inaasahan nilang magiging mas mabigat ang laban ngayong Lunes dahil unang beses nilang makakarap si Paolini sa damuhan. Matapos ang ensayo, naglaan si Ayala ng oras para sa kanyang mga fans, pumirma ng autographs at nagpa-picture. Si Paolini, 13th seed at Wimbledon runner-up noong 2024, ay pumasok sa 4th round matapos talunin sina Robin Montgomery, Victoria Golubic at Maria Sakkari. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatunayan ni Carlo Biado ang kanyang tapang matapos talunin si Paulo Gallito sa isang dikit na All-Filipino Final 10-9 para masungkit ang 2026 International Indonesia 10-Ball Open sa Jakarta. Bumawi si Biado mula 5-8 at tuluyang kumamada hanggang sa race to 10 finish. Nakuha ng 42 anyos na kampiyon ang tropeo at 25,000 dolyar na papremyo habang si Gallito ay nag-uwi ng 12,000
dolyar. Sa kanyang kampanya, tinalo ni Biado sina Alexis Ferrer, Rizky, Jeffrey Roda, Jonas Magpantay at Bernie Regalario bago umabot sa finals. Ang panalo ay tamang buwelo para sa nalalapit niyang title defense sa Asian Pool Championship sa Ho Chi Minh City mula Hulyo 7 hanggang 15, kung saan siya ang reigning champion matapos talunin si Robbie Capito noong nakaraang edisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, sa bisperas ng labang kontra Australia, kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na hindi makakalaro si Justin Brownlee para sa huling game ng Gilas Pilipinas sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers third window. Sa anunsyo nitong linggo, sinabi ng SBP na napilitan si Brownlee na magpahinga dahil sa sunod-sunod na injury na patuloy na iniinda ng 38 anyos na naturalized forward. Kabilang sa mga tinatamaan ni Brownlee ang hamstring strain, peroneal tendinopathy sa kanang binti at pamamaga at cartilage defects sa kaliwang tuhod. Naging kapansin-pansin ang epekto ng mga injuries sa nakaraang laro kung saan 5 puntos lang ang naitala ni Brownlee matapos tumira ng 2 of 3 mula sa field sa 102-106 pagkatalo ng Gilas laban sa Tall Blacks. Malaking dagok ang pagkawala ni Brownlee para sa Gilas, lalo't haharap sila sa undefeated na Australia, ang tanging koponang walang talo sa Group A na may 5-0 record. Mula pa sa kanilang huling laro, nagpakawala ang Boomers ng qualifiers record na 24 na triples sa 124-52 panalo kontra Guam. Isang mabigat na hamon ang naghihintay sa Gilas Pilipinas nang wala ang kanilang pangunahing scorer at leader sa loob ng court. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lamontad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page at channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.